Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Yung pinaka-antay na dati parang false alarm ang dating, mukhang nagkakatotoo. At tungang si Bato, hindi yan nagpapapasok dyan sa Senado pero patuloy pa rin sumasahod. Balita ko 300 to 400,000 ang sahod niyan, no? Bukod dun siguro sa mga iba pang tinatanggap niya nang hindi naman pumapasok. Sarap ng buhay. Sana all, Well, pag-usapan natin mga ka-Wonder itong nirelease ng ICC. Ano kaya ito? Pero bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pag pindot nyo ng subscribe button, lalabas po yung bell icon. Pag pindot nyo ng bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Ito pong bagong balita ngayon, just in. Sabi dito, ICC issues arrest warrant against Bato de la Rosa. Mismong May 9, Ngayon mismo yan nilabas. So, alam natin si Bato, takot na takot. Nung tapang niya, nung hindi pa siya nare-release ng arrest, sabi niya kay Trillanes, sige ka lang, parang sige ka lang ngak-ngak dyan, parang ganun. Sige, make my day, at ikaw pa magposa sa akin, sabi niya. Pero nagtago. No? Sabi nga ni Trillanes, asan na? Ang tatapang nyo raw during nung nasa power pa kayo. Mas matapang pa si Dilima sa inyo, humarap, hindi tumakas. Si Trillanes, nakulong, humarap, matapang na totoo. No? Marami kasi nagpapanggap na matapang, pero yung sinasabi nilang tapang lugaw lang pala. No? Ngayon, nirelease na ng ICC. Alam natin na itong si Bato ay nasangkot dyan. Kaya nga siya bininggit siya ng warrant dito sa inakyat na kaso sa international dyan sa ICC nga, itong crimes against humanity. Yung isinagawang war on drugs nitong si Digong na nauwi nga sa EJK. Pag sinabing EJK, hindi na yan pasok sa mga judicial na inuutos para ikaw ay magsagawa ng war on drugs na ito nga ay lumagpas. Naging extrajudicial killing, wala na sa batas. So yun, si Bato nga ay alam natin na yan ay isang general na parang numundag siya ng malaki. Of course, kanang kamay siya ni Duterte at may pinagsamahan sila na itong war on drugs nga sinagawa noong administrasyon nitong si Digong 2016 hanggang 2018. At matagal na ngang iniimbestigahan ng ICC itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang aligasyon dyan, aligasyon pa lang mga ka-Wonder kasi kailangan niyang humarap dito sa ICC upang patunayan niyang wala siyang kasalanan o hindi siya sangkop dito sa crimes against humanity dahil nga doon sa sinasabing extrajudicial killing during the anti-drug campaign ni Duterte. Ayan, tatanungin nila, bakit kasama yan? Actually, hindi lang, I think siyam sila, At may mga kasama pang iba. Huwag muna natin banggitin kasi balak nating isama doon sa iba nating content. Dahil nga dyan sa war on drugs na yan, na siyang ginagamit nila ngayon na naratibo na war on drugs. All along pala, ito raw si Digong, ayon kay Trillanes, di ba pa, ay siyang pinaka-drug lord na kunwari lang ginagamit itong war against drugs. At yung ibang mga follower dyan hanggang ngayon, na-hypnotize pa rin, hindi pa rin nawawala yung spell sa kanila. At ginagamit pa rin yung naratibong war on drugs dahil kay Digong, nawala yung addict, bumait daw yung mga natural, papatayin ka ba naman, di ka ba naman matatakot? Although yung motibo maayos, pero yung pamamaraan ay mali. At huwag yung palaging ibida yung war on drugs. At yan din ang ginagamit nila, kaya nagagalit yung mga DDS. At ilang tao kay PBBM. Bakit? Ginamitan nila ng drugs. Alam natin, galit na galit tayo sa drugs. Siyempre, para magdagdag ng init, ng apoy, kailangan sabihin natin na sangkot din sa drugs itong si PBBM. Ay di patok. Kasi nga, war on drugs ang kanilang tema. War on drugs lagi. Pagpapatuloy may war on drugs. Pero itong war on drugs na to war on drugs, drugsan lang. Dahil behind that, meron pong nakapaloob na mga operasyon
para maisagawa nila at magmukhang legit at magmukhang crime buster sila ng mga drugs. Pero sila pala itong mga operator, mga ka-wonder, no? Yan ay ayon dito kay Sentry at sa iba pang mga nagpapatotoo. Dahil nung panahon nga ni Digong, no, ilang libo ang namatay during the operation. More than 30,000. Sabi nga nila, mahigit pa no? Kapag nalaman talaga yung totoo. So maraming human rights ang nagsialsa rito. Alam natin mga ka-wonder nung panahon noon. At alam natin na natatakot yung iba. Kahit nga raw itong AMLAC maglabas ng mga dokumento. Itong human rights, binigyan ng budget na 20 pesos ba yun? No? Talagang inopress sila at sinupress sila mga ka-wonder. No? Na yung sistema na yan, para hindi sila maka-aksyon, dahil wala nga silang pera, pangkilos, makinarya, talagang kumikilos itong, kumbaga, ito'y may tuturing mong talagang diktador at talagang, kinokontrol niya talaga ang lahat ng mga aspeto at departamento, mga institusyon, At sabit nga itong si Bato, dahil siya that time, ang PNP chief, itong si Bato, na pangunahing nagpatupad ng kampanya, na ang tinitignan nga ng ICC rito kung ito ba'y ginawang sistema ng ni Duterte. Ang sagot ay oo. Kaya nga ito ay naging isang legit na isang full-blown na kaso. Kaya itong crimes against humanity, alam na natin, tinatanong dyan ng ibang mga magagaling na DDS na pwede naman daw yung elitist dito sa atin. Dalawa nga yung tinitignan kapag nakita nila na yung taong kakasuhan o elitist ay may kapangyarihan at lalabas lang niya, momoro-morohin lang, papasok sila. Pangalawa, yung kaso ni Duterte ay hindi lang pang lokal. Ito ay pang international. Ano po ba yung mga sakop na yan na 4? Kung natatandaan natin. Yung una, yung war crimes, crimes of aggression, genocide, and then yung crime ni Duterte na crimes against humanity. No? Ayan ang tinitignan dito. At hindi lang yan ordinaryong murder case, mga ka-wonder. No? Na kaya nga napunta yan dito sa ICC. Kaya iniimbestigahan yung widespread, yung malawakang pag-atake. Kanino? Sa mga sibilyan. Sabi nga, hindi naman to sa mayayaman. Niwala nga napakulong ng mga big fish. Puro maliliit lang. No? Kaya sinasabing ito'y war on drugs sa mga mahihirap. Na ito'y ginawa nga ang sistema na polisiya ng Estado. Kaya lalong bumigat ang kaso niya. At kung may chain of command, mga ka-wonder, mula dyan kay Duterte, pababa dyan kay Bato, of course, na isang chief PNP, mula sa taas, pati sa mga matataas na opisyal, gaya nitong si Bato. At kapag napatunayan niya, mga ka-wonder, ay maaring pumasok nga sa crimes against humanity itong si Bato. So, nag-release nga ng warrant na nagiging false alarm, na naging kinatakutan, naging scarecrow ni Bato ng mga ilang buwan, na nagtatatagungan, palipat-lipat, mga ka-wonder, ito ay hindi naman automatic conviction. Siya ay inaaresto, para madala siya doon sa tamang forum, para siya ay mag-imbestigahan, dyan nga sa ICC. Yan ang mahalaga nating maintindihan. Na itong warrant, hindi ibig sabihin niya na guilty na agad itong si Bato. Kaya nga siya haharap sa isang trial, dahil naniniwala ang ICC, mga ka-wonder, kaya nila pinaaresto yan na may sapat na basehan para arestuhin siya at kailangan siyang humarap sa korte, mga ka-wonder. So paano siya maaresto since nga ito na naman yung paliwanag? Hindi na tayo membro ng ICC since 2019. Nalaman ni Digong yan, mautak nga tuso nga kaya nga tinanggal niya yung membership. Pero nakalimutan niya na yung 2019 pababa ay pasok yan sa jurisdiction ng ICC kung saan yung mga krimen na mga extrajudicial, kaya nga 2016 to 18 lang ang binanggit natin, at yung mga way below pa, way downward pa na mga history dyan, na ICC mismo ay walang sariling pulis, alam natin yan. So how do they operate? How do they coordinate? And how will they be able to arrest Bato? Ito po yung sinasabing through Interpol, na tayo pa may connection sa Interpol, yung International Police. Yan ang umaasang cooperation natin. Cooperation yan actually na iba't ibang bansa. Kung may huhulihin na nandoon sa bansa nila, para yan ay ipadala sa bansa kung saan siyang nagkasala. So, kailangan ng Philippine government dito, mga ka-wonder. Kailangan makikooperate tayo. Kung kikilos ang gobyerno ng Pilipinas at kung tutulong
ang Interpol at localities, mga ka-wonder, nasabi na nga na Malacanang susundin nila ang lahat ng legal process kung may warrant na dumating. Meron na. Ibig sabihin, makikikooperate ang Malacanang, ang Pilipinas sa Interpol. So, alam natin, may connection naman kay Duterte itong mga kaso na ito dahil siya nga yung pinakautak dyan. In fact, ang sinasabing utak talaga ng Tokhang ayon sa pagkakarinig, pagkakasabi, pagkakareport, ay itong si Sara. Siya yung nagpauso na tinawag nga siyang queen. And by the way, kasama siya sa listahan, mga ka-wonder, na aarestuhin at hindi pa nga nare-release. Pero there's possibility because during her term as mayor of Davao, na kung saan nangyari itong extrajud, ito po yung kanya pong pinayagan, kinonsent, at yun nga, siya nga raw ang may author nitong Tokhang na to. No? Nung alam natin na aresto na to si Digong, magaling din ang paraan. Inaresto yung pinakaugat noong 2025, no? Na itong ICC na kanilang ang inuungot na isang kidnapping daw. At itong February 26 nga, ipinangalanan ng ICC prosecutors na susunod itong sila Bato at saka itong sila Bongo bilang mga co-perpetrators, na umano'y kasabwat dyan sa kaso. So, anong posibleng legal defense ni Bato? Maaari niyang sabihin sa kampo niya, na walang jurisdiction ng ICC gaya ng isang classic na depensa nila na matagal na daw umalis ang ICC 2019 pa. Argumento nila dyan na walang authority ang ICC. Pero sinasabi nga na ICC, gaya ng sinabi natin, na may jurisdiction pa rin sila na kung saan sakop bago tayo umalis, kung saan nangyari yung mga alleged crimes habang miyembro pa tayo ang Pilipinas ng Rome Statute. Sumusunod tayo sa tungkulin. Yan yung depensa. At isa pang pwedeng idepensa dyan ni Bato, nagasgas na alam na natin at alam na rin ng ICC, na sasabihin niyang chain of command nga, na sumusunod lang siya sa tungkulin niya. Posibleng depensa niya yung mga ka-wonder, sumusunod lang siya sa utos nitong si Digong, na inilaglag nga siya dyan sa Senate. Na yan, si Bato, DDS death squad din yan. Nang damay na, So, sasabihin niya rin, legitimate anti-drug operation yung sinagawa namin Wala namang problema dun. Pero yung sinasabing mga bayad at naging extrajudicial, patayin ganito, pilitin yung manlaban, patayin nyo, taniman nyo, yun yung mga tinitignan doon. At sino ba yung mga sinasabi? Yan ba talaga yung mga adik o biktima? At kung man ay adik, dapat dumaan yan sa due process. May batas tayong sinusunod, hindi dapat extrajudicial. Pero again, kahit idahilan niya ni Bato, ayon sa international law na hindi sapat yung sinasabi mong sumunod lang ako. Pwede ka kasing tumanggi dyan kahit sabi mong sa sundalo nga, kung hindi nakita niya makatarungan, hindi siya susunod, kahit na ma-court martial siya. And then he could justify himself dun sa korte, at mapapatunayan siyang inosente. Hindi pwedeng sabihin mong sumusunod ka lang bilang automatic defense mo. Kaya mga ka-wonder, malaking issue ito sa politika at ayaw natin itong maulit. Kaya nga ayaw na natin maulit na magkaroon pa ng isang Duterte na siyang sinasabi nga na itutuloy pa rin itong war on drugs. Na siyang sinasakyang kiliti nitong mga DDS na tuwan-tuwa sila na dapat daw ipagpatuloy yan. Okay nga lang daw, patayin yung mga adik na yun. Kulang na kulang sa kaalaman pagdating sa batas. Na may batas tayong sinusunod. Kaya posibleng, kaya mga ka-wonder na posibleng lumaki pa ang ICC cases. Na kapag tuluyang na maitupad, maari yung mga iba pang opisyal na sangkot dyan, susunod na sila. At lalo na yung mga direktang papel na may mga war drug or drug war operation, sila talaga yung mga pinangalanan dyan dahil direct sila, nakasama sila sa operation. So malaking epekto ito mga ka-wonder sa 2028 election sa mga senador na tumatanggol at saka sa mga tatakbo dyan. Pagdating sa politika, si Bato, alam natin, senador yan at tatakbo yan ulit. At malapit siyang kaalyado ng Duterte. Mahalagang political figure dyan, alam natin sa Mindanao, hawak nila yan. I don't know kung makakaapekto ang kanilang bilang dyan. So, anumang mangyari, mga ka-wonder, dito sa posibleng makaapekto nga sa Duterte camp, sa opposition, dahil opposition daw sila, sabi ni Robin, kami ay opposition. Kaya natural lang na mag-oppose kami, yun ang kanyang ibig sabihin.
na siyang pinagtatawanan na naman, Diyos mio, mga ka-wonder. Yun ang kanyang opinion. No? Na-oppose daw na oppose dahil opposition nga. At yung national political alignments niyan, mga ka-wonder, yan yung mga maapektuhan. So mga ka-wonder, hindi natin pahahabain dahil mahaba pa ating sasabihin dyan. At alam natin, mga ka-wonder, na yun lang naman ang tinutumbok natin, yung warrant of arrest ni Bato. Antayin natin. Anytime makikipag-coordinate na ang Interpol, pupunta rito o nandito na, makikipag-coordinate sa local authorities dito sa atin, and then makikita na lang natin kung madadakip na si Bato sa kanyang pagtatago. Hanggang dito lang, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na may release na ng warrant of arrest dyan kay Bato. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.